Kailangan ang iglesia. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid at mga kaibigan. Ang topic ko ngayon ay kailangan ng iglesia. Ang pangailangan ng iglesia ay katumbas ng pangangailangan ng tao upang mabuhay. Kung paano kailangan ng tao ang pagkain at inumin, damit at tirahan upang mabuhay, kaya din naman kailangan ng tao ang iglesia upang mabuhay hanggang sa muling pagkabuhay. At ito po'y lubos na napakahalaga, lalo na sa ating mga mananampalataya, dahil ang pangailangan ng tao sa iglesia ang nagpapakita kung gaano natin nakilala ng lubos ang Panginoong Jesucristo. At tatalakayin nga natin, bakit kailangan ang iglesia? Sapagkat ang iglesia, ito po ay ang una, templong banal, at ikalawa, katawan ni Kristo. Sa bagong tipan ay ito po yung dalawang paglalarawan na ginamit upang tukuyin ang iglesia. Sa tuwing binabanggit ang dalawang paglalarawang ito, palaging binabanggit ang ugnayan o relasyon ng mga mananampalataya, ng mga tao, at ng Panginoong Hesukristo. At parehas, mayroong mahalagang bahagi ng Panginoong Hesukristo sa templong banal at sa katawan ni Kristo. At maging ang mga mananampalataya o tayo ay kailangang kabahagi rin sa paglalarawang ito. Sa pagpapatuloy po ng talakaying ito ay maunawaan natin ang tinutukoy ko. At ito nga ay sa Mateo chapter 16. Sinabi niya sa kanila, "Ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako?" Sumagot si Simon Pedro at sinabi, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya." Dapat nating alamin sa bahaging ito ay binanggit ng Panginoong Hesus ang napakahalaga. Ito nga po yung nandito sa verse 18 na kung saan itinayo niya ang kanyang iglesia. Kaya nga dapat nating alamin ano ang iglesia o yung kahulugan ng iglesia sa panahong iyon. So, nung binanggit ang verse na ito, nakikita natin dyan ang salitang Peter ay Petros, and then yung rock o yung batong ito ay Petra, at yung iglesia o ecclesia sa English ay translate na ecclesia. And then, ito nga po, Peter, stone o boulder, and then rock, ito po yung batong ito, ginamit dyan ay rock or ledge at leaf o yung buhol. And then, yung congregation o yung ecclesia, church o congregation. At sa pagtatayo ng Panginoong Hesus ng iglesia, bumanggit po siya ng Peter o yung Pedro, and then yung batong ito o yung Petra, upang maitayo niya yung kanyang
eklesya o yung kanyang congregation. And then, yung batong ito, doon niya itinayo yung kanyang eklesya. So, yung batong ito, yan po yung kanyang ginawang pundasyon. So, ano po yung pundasyon ng Panginoong Hesukristo? Ito po, na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So, maliwanag na sa pagkakataong ito, ang binanggit ng Panginoong Hesus na aking iglesia is not physical, but spiritual. Kasi sabi sa verse 17, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo. At ano po yun, laman at dugo? Physical. Hindi daw physical ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. And then, binanggit niya nga po yan na sa ibabaw ng batong ito, yung kapahayagang natanggap na Apostol Pedro ay itinayo ang kanyang iglesia na binubuo ng Peter o yung bato, and then Petra o yung batong ito na siyang pundasyon sa itinayong iglesia ng Panginoong Hesukristo. At ang kapahayagang ito ang pinakamahalaga sapagkat ito po yung pundasyong bato na bubuhat sa lahat ng Pedro o mga istruktura na mga bato na gagawin sa ibabaw ng pundasyon. Kaya noong sinabi ng Panginoong Hesus na I will build my church, hindi po niya kinalimutan ang structural integrity ng kanyang itinayo, which has a strong foundation. At yan nga po ay, you are the Christ, the Son of the living God. Lalo po itong naging maliwanag sa unang Pedro. Sabi po rito, lumapit kayo sa Kanya. Ang Panginoong Hesus po yan, na siyang batong buhay. Bagamat itinakwil ng mga tao, gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. At tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang spiritual na bahay. So, spiritual house tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga spiritual na handog na kasiya-siya sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. So, sa bahagi ito, makikita natin ang pagkakaintindi ni Apostol Pedro sa iglesyang itinayo ng Panginoong Hesukristo. And then, sabi rito sa pagpapatuloy po natin, sapagkat ito ang isinaad ng kasulatan. Tignan ninyo, aking inilagay sa Sion ang isang bato, isang batong panulok na pinili at mahalaga, cornerstone. At sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Kaya't sa inyo na nananampalataya, siya ay mahalaga. Subalit sa mga hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging puno ng panulok at isang batong nagpapatisod sa kanila at malaking bato na nagbabagsak sa kanila. Sila'y natitisod dahil sa pagsuway sa salita, na dito naman sila itinilaga. So tayo bilang mga living stone, mga batong buhay, ay bahagi ng spiritual na templo, spiritual house, na kung saan yung cornerstones, yung batong panulok, ang Diyos Ama ang pumili
siyang ginawang pundasyon ng ating pananampalataya. Na kung saan, ano po yung natanggap ni Apostol Pedro? Jesus is the Christ, Son of the living God. At sa unang Korinto, hindi na lang po basta bato yung inilalagay sa ibabaw ng pundasyon. Kundi, sabi rito, ayon sa biyaya na ibinigay sa akin, na tulad sa isang matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasaligan. Yun po yun, foundation, cornerstone. At iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Dapat ingatan ng bawat tao ang pagtatayo niya sa ibabaw nito, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan o ibang pundasyon maliban sa nakalagay na ito'y si Kristo Jesus. And then, subalit kung ang sino man ay magtatayo sa ibabaw ng saligang ito ng ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, dayami, pinaggapasan, ang mga gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ang araw ang magbubunyag nito, sapagkat ito ay mahahayag sa pamamagitan ng apoy. At ang apoy ang susubok kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. So, dito po, binanggit na ni Apostol Pablo naman na sa ibabaw ng pundasyon ay may mga magtatayo gamit ang ginto, ng pilak at ng mga mahalagang bato, ng mga kahoy, pinaggapasan, dayami. Ngunit, mahayag nga po kung anong uri yung itinayo ng isang tagapagtayo sa ibabaw ng pundasyon sa pamamagitan ng apoy. Again, it's all spiritual na inilarawan sa iba't ibang bagay na pisikal, just for us to determine the value of each one work. Build on the foundation rock. Ang tanong na lang ay, anong uri ang ating paglilingkod sa ibabaw ng pundasyon? At maliwanag naman po na sa verse 11 ang sabi rito, for no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. Kasi kung nagpalit tayo o nag-iba tayo ng pundasyon, sabi po sa unang Pedro, the stone o ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging puno ng panulok, cornerstone, at isang batong nagpatisod sa kanila at malaking bato na nagpabagsak sa kanila. So, yung cornerstone na pinili ng Diyos, pag itinakwil at pinalitan ng sino man, ito yung magiging katitisuran nila at ikarada pa nila ng mga tumanggi. At ang sabi rito, itinalaga sa kanila. And then, sa unang Korinto chapter 12, tayo na bilang templong banal ay mga bahagi rin ng katawan ni Kristo. Sabi rito, sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at maraming mga bahagi,
at ang lahat ay bahagi rin ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, gayon din si Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Grego, mga alipin o mga laya. At tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. At binigyan diin ni Apostol Pablo ang pagiging kaisa natin sa isang katawan ni Kristo. Sabi rito, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y mga bahagi. At ang Diyos ay naglagay sa iglesia. Unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro. Saka mga gumagawa ng himala, mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang uri ng wika. So, lahat ng mga mananampalataya ay kabahagi ng katawan ni Kristo. Dahil tayo kaisa sa katawan ni Kristo, ang Panginoong Hesus naman ang pinakaulo ng katawan. At ang kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya. Ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. So, tayong sumasampalataya ang mga iba't ibang bahagi ng katawan ng Panginoong Hesukristo. At ang Panginoong Hesukristo naman ang pangulo o ulo ng iglesia. So, tayo yung kinatawan ng Diyos sa ikaliligtas ng sanlibutan. Tayo ang kanyang iglesia, ang katawan ni Kristo. Tayo ang espiritual na templong banal at espiritual na katawan ni Kristo, na ang pundasyong bato at ang ulo ay ang Panginoong Hesukristo. Tayo ang mga mahalagang bato o mga batong buhay sa templong banal at mga iba't ibang bahagi ng iisang katawan ni Kristo. Tayo ang pisikal na representasyon ng espiritual na templong banal at espiritual na katawan ni Kristo. Kaibigan, gustuin mo man o hindi, kailangan ng tao ang iglesia. Sa Gawa, chapter 14, makikita natin dito ang mga alagad ay tinawag na iglesia. Nanyo po mga kapatid. Nang may pangaral na nila ang ebanghelyo sa lungsod na iyon at ginawang mga alagad ang marami, so ginawa nilang alagad yung mga sumampalataya, nagbalik sila sa Lestra, sa Iconio at sa Antioquia na pinapalakas ang mga kaluluwa ng mga alagad at pinapatatag ang loob nila na malapit pa sa pananampalataya, manatili sa pananampalataya.
At sinabi na sa pamagitan ng maraming mga kapighatian ay kailangang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Then, nang makapagtalaga na sila ng matatanda para sa kanila sa bawat iglesia, matapos manalangin na may pag-aayuno, ay kanilang ipinagtagubilin sila sa Panginoon na kanilang sinasampalatayanan. So, tinawag po silang iglesia pagkatapos na matalagahan sila ng elder o ng matatanda. Elder. At sa mga lugar na iyon, nagtayo po ba ng bagong iglesia? Malinaw po na hindi. Bagkus sila po sa lugar na iyon ay naibahagi o naisama sa templong banal at sa katawan ni Kristo, na ang nagtayo at ang pangulo ay ang Panginoong Hesukristo. Kinilala silang mga sangay ng iglesia dahil sa naitalagang elder sa kanila. Tignan niyo po mga kapatid sa Aklat ng Roma. Sa Aklat ng Roma, batiin ninyo si Priscilla at si Aquila na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus, na ipinain ang kanilang liig para sa aking buhay. Sa kanila'y hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi pati ang lahat ng mga iglesia ng mga hintil. Batiin din ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Batiin ninyo si Epinito na minamahal ko, na siyang unang naikayat kay Kristo sa Asya. So, yung iglesia o yung congregation nasa loob ng bahay. Bakit? Dahil ang iglesia o ang church ay ang mga mananampalataya. Ganyan din po ang nakasulat dito sa Colosas at saka sa Pilemon. Batiin ninyo ang mga kapatid na nasa Laodicea at si Nympha at ang iglesyang nasa kanyang bahay. Kay Filemon at kay Apia na ating kapatid na babae at kay Arkipo na kapwa namin kawal, at sa iglesia na nasa iyong bahay. So, ang mga iglesia ay nagtitipon sa iba't ibang lugar at kadalasan sa kanilang mga bahay. Minsan sa mga pampublikong lugar, pangpribadong lugar o paaralan. Basta maliwanag na pinamumunuan ang iglesia ng naitalagang elder. Kaibigan. So, sana maunawaan mong kailangan ng tao ang iglesia. Iglesyang umaayon sa itinayo ng Panginoong Hesukristo. Tayo na mga mahalagang bato sa templong banal, na ang panulukang bato ay ang Panginoong Hesukristo, at iba't ibang bahagi ng iisang katawan ng Panginoong Hesukristo, na ang pangulo ay ang Panginoong Hesus. Kaya nga, kung saan nagkakatipon-tipon ng 2, 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. So, ang iglesia ay kung saan nagkakatipon-tipon ang mga mananampalataya. Ang iglesia ay ang mga mananampalataya. Sa susunod ay tatalakayin naman natin
Ang number 2 at number 3 sa topic na kailangan ng iglesia. Hanggang sa muli mga kaibigan at mga kapatid.